Tayo po ay pumunta ngayon sa Isaiah 53 at babasahin natin ang unang talata. Ang unang talata ng Isaiah ay ganito ang sinasabi. Who hath believed our report? And to whom is the arm of the Lord been revealed? Diyos po ang magpapala sa mga salitang ating nabasa. At ito ang ating talatang nabasa ay nagtatanong, sino ba ang naniniwala sa atin? Who has believed our report? Marami po ngayong mga unbelievers. Nagkalat ang unbelievers. Kung meron tayong believers, mas marami ang unbelievers sa mundo. Akala lang natin halos lahat tumatawag sa Panginoong Kristo, pero pag in-examine mo, mas marami pa rin. Kahit tumatawag na sa pangalan na Hesus Kristo ay unbeliever pa din. And even in America, it's sad to see the land where na pioneer ng mga missionary. Diyan nang galing ang mga Baptist at iba-iba pang mga Christian missionaries going throughout the world. Pero asaan sila ngayon? Sila ngayon ay lupa ng mga unbelievers. Mas marami ang mga hindi kumbaga, hindi na naniniwala sa talagang kung may Diyos ba o wala. Mas gusto nila ang materialism. Bakit nagkaganon? From being a land full of believers and missionaries to a land of unbelievers. At in danger din na ang Pilipinas, kahit tayo mga believers, ay baka mapunta rin tayo na after one generation or two generations, maging unbelievers din yung mga anak natin o yung mga apo natin. Ba't nagkakaganon? Because my theory is the Christian parents became prosperous, and then because they are prosperous, they engage in luxury for themselves and for their children. Siyempre, anin mong pera nga naman kung hindi mo gagastusin para sa iyong sarili at para sa iyong mga anak. Mga Kristiyano ka, binless ka, pinagpala ka ng Panginoon, therefore, bibigyan mo naman ng konting luho ang iyong sarili at ang iyong mga anak. Anong susunod na hakbang naman ngayon yan? Yung mga anak, because lumalaki sila na sagana, ay nababawasan yung pangangailangan nila na mag-pray para lang kumain. Mag-pray para lang magkaroon. Parang sasabihin nila, hindi kailangan mag-pray kasi lahat binibigay na ni Papa, ni Mama. Andiyan na. So, nababawasan. They are not like the parents na galing sa mahirap that constantly prayed for survival and for prosperity dahil andito na nga. Then, nung dumating na yung panahon na sila lumaki na, pag-aaralin natin yung mga yan sa mga magagandang kolehiyo, the best teachers, and who are these teachers who are the best? Yun yung mga nag-aral, nagsunog ng kilay at kinalimutan muna nila ang Diyos, ang relihiyon, dahil nga gusto nila maging professional experts dun sa kanilang field. Yan ang nagiging teacher ng ating mga anak. Ano tuturo niyan? Bible verses? Hindi. Ang ituturo niyan ay maging concentrate ka lang sa pag-aaral mo, wala muna yung mga religion. So that is, I think, the anatomy of why the future generation, from being a mission-sending nation, mapupunta doon sa isang bansa
na hindi na naniniwala sa Diyos, mga unbelievers na. Kagaya ng Harvard. Harvard, nag-umpisa yan. Christian school yan. Ngayon, sila na yung nagtuturo ng evolution at kung ano-anong mga hindi na tungkol sa Diyos. Sila yung primary institution. So, this is what happens when you concentrate on academics and you don't balance it out. Academic is important, but unbelief will happen if you concentrate only in academics. You will produce agnostics. Alam niyo agnostic? Agnostics are people who believe that nothing is known or can be known of the existence or nature of God. Hindi mo malaman talaga, sigurado. Hindi ka makakasigurado kung may Diyos ba o wala. Yan ang agnostic. Hindi pwedeng malaman sigurado yan. Kung meron man, hindi ko alam. Hindi ko sure. So, from being sure, because of faith, because of education, nasira yung faith. It's not necessarily that will happen, but it happens. At mangyayari sa kanila yung 2 Peter 3:5 sabi, this they are willingly ignorant of. Magkakaroon ng willing ignorance. Yun yung agnostic eh. No? They are willingly ignorant. Hindi ko alam yan. I-block nila yan. Pagtungkol sa faith, tungkol kay Jesus Christ, tungkol sa Diyos, tungkol sa kabanalan, I don't want to know that. Don't talk to me about that. Talk to me about money. Talk to me about our skill, our job, prosperity. Yan, pag-usapan natin. Pagdating sa reliyon, naku, mag-aaway tayo. Huwag na yan. So, there are 4 kinds of people who don't believe our report. Kasi ang sigaw ni Isaiah, who hath believed our report? So, even in his time, meron siyang important message. O konti yung naniniwala sa kanya. At idagay natin sa panahon natin ngayon, ganun din. Hindi la talaga pagtungkol sa Panginoon. Hindi talaga, sabi nga ng Panginoong Hesukristo oh, Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets. Anong ginagawa ng mga Israelites, the children of Israel, the chosen people of God, sa mga mensahero ng Panginoon? They kill them. Tapos, pagkapatay na, at ay, propeta pala yan. Yan ay dapat i-honor natin. Pagkatas na mamatay. Mapapatunayan lahat ng kasulatan na sinabi ng tao na yon, totoo, nangyayari ngayon. So, that's the lament. Who had believed our report? So, we have 4 kinds of people. Number 1, the materialistic people. They don't believe our report. Pag ikaw ay materialistic kasi, maaring you believe in God, but you find no use for God. Yan ang materialistic. Yan ang confession of faith ni Bill Gates. Tinanong siya ng isang reporter, niwala ka ba sa Diyos? Yes. But I find no use in the belief of God. I find no use in religion. Bakit? Hindi naman siya nagkaroon ng 54 or 60 or 70 billion. Every day nagbabago. Give or take a billion. Dahil sa religion. Hindi siya pinayaman ng religion Hindi siya pinayaman ng prayer life. So, wala siyang use. Hindi siya pinayaman dahil sa tithing. Di ba? So, wala siya. Sabi niya, may Diyos. Siguro may Diyos, o nawala ako may Diyos, pero wala akong gamit sa Diyos. Ayan ay mga materialistic minded na tao or materialistic mindset. They put low value
In our report, pagka witnessan mo yung ganyang klase, ano sabihin sa'yo? Huwag na lang, huwag na yan. Huwag natin pag-usapan yan. Pag-usapan natin, Microsoft Office 2018. Yan. Pwede tayo mag-usap dyan. How to develop our software. How to increase the usability of the operating system. Yan ang pag-usapan natin. Yung isang umattend nga ako ng prosperity seminar or financial responsibility seminar. Sabi niya, alam niyo, wag niyong pag-uusapan, wag natin pag-usapan yung mga bagay, maliliit na bagay. I respect my mind. I don't want to put trash there. I don't want to spend time with this small talk. No? That's why I only talk to myself. Dami niya. Kasi I only talk to myself kasi pagkausap ko sarili ko, may pakinabang ako eh. Ibang klase tao, no? So, they think it is a waste of time if they take our report seriously. That's why they don't believe our report. That's the materialistic minded. Then there is the agnostic. Yung kagaya dinefine ko kanina. At meron isa niya, ang isang perfect example ngayon ng agnostic. Pag narinig nyo yung kung anong buhay niya or pag binasa nyo kung anong buhay niya, sabihin nyo, wow. Kumbaga sa Pilipino, masasabi nyo, wala stick. Ito ay si Bart Ehrman. Bart Ehrman. E-H-R-M-A-N. Author of 30 books, including 5 New York Times bestsellers. Ano yung mga books niya? How Jesus Became God. Misquoting Jesus. Jesus Interrupted and Forged. He is a professor of religious studies at the University of North Carolina and is a leading authority on New Testament and the history of Christianity. Sipin niyo yan? Gaano yung kataas ang pinag-aralan niya? Pag nakausap mo yan, demolish ang Christianity mo. No? He began studying the Bible. He professed faith in Christ at an early age. Sabi niya, I believe in the Lord Jesus Christ. I believe I'm saved in the early age. Okay? And so he studied, he went to a Bible school, Bible teaching of the Bible. He studied Bible and biblical languages at Moody Bible Institute. Moody Bible Institute is an institute where they send missionaries after graduation. Then nanggagaling. Okay? And in Moody Bible Institute, he earned the school 3-year diploma, 1976. Then, nung gumraduate na siya, he studied again in Wheaton College, where he received his bachelor's degree. Then, not content, he went on to receive a PhD and a Master of Divinity from Princeton Theological Seminary. Yan na yung pinakamatitinding scholar sa buong mundo. I graduate ng Princeton. Okay? Pinakamatitindi na yan. At yung mga teacher dyan, mga professor dyan, yan yung mga binabasa nating mga libro na nagga-guide sa napakaraming pastor sa buong mundo. Yung mga nagtatranslate ng Bible, dyan graduate. Naiintindihan nila yung mga biblical. May access sila ron sa mga original writings. At yung mga libro na hindi nyo nababasa, pinapabasa sa kanila. Talagang research. So he received what? Magna cum laude for BA in 1978 and PhD. Magna cum laude, PhD.
1985. Ano ngayon ang tinuturo niya? That Jesus was not a real Messiah. That He is not a real Savior. Hindi totoo yung, kumbaga, inimbento lang ang Biblia para lang sa mga taong weak ang mind. At yung Biblia na yan, salu-salungat yan. Okay? People like him do not believe our report. He has seen the report. He has seen Isaiah. And he can read Isaiah in the original language. Not like us. English lang alam natin. Pero after seeing the report, he did not believe the report. Or he believed it before, but now no more. Sipin mo. This is a perfect example of 1 Corinthians 2:14. Yan ang perfect example. Akala ba ng tao covered siya ng Biblia pa rin. Biblical pa rin siya Kahit siya ay unbeliever at hindi naniwala sa report natin, biblical pa rin yung kinasadlakan niyang estado ng buhay at paniniwala. Ano sabi ng 1 Corinthians 2:14? The natural man receiveth not the things of this. He is a natural man. Natural na tao, ordinaryong tao. Believing in empirical data only. Kung ano yung nakikita niya, pinaniniwalaan niya. Hindi na siya naniniwala doon sa spiritual, yung hindi niya nakikita. Hindi supported ng data. Hindi ako pwedeng basta-basta maniwala dyan. Not unless the data shows that the Bible is authentic, then I will believe. But before that, I cannot believe. Pero tayo, bakit tayo naniniwala? Because of the Spirit of God. Kasi sabi, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, neither can he know them, for they are spiritually discerned. So how come merong mga taong merong faith who believe? Because they are spiritually discerned. Because of the Spirit of God which dwells in a person. Kaya ka lang nagkakaroon yan. So, meron na tayong dalawang klaseng tao na hindi naniniwala. Una, yung materialistic like Bill Gates. Pangalawa, yung agnostic kagaya ni Bart Ehrman. Pangatlo, yung atheistic. So, puro tik yan, ha? Materialistic, agnostic, atheistic. Tatlong tik. Okay? Ang mga atheistic example, yan, si Stephen Hawking. Kilala si Stephen Hawking? Hindi. Okay, so, si Stephen Hawking ay nagpe-predict na within 3 years, hindi na pwedeng tumira ang tao dito sa mundo. Dahil super init na. Ngayon pa lang, medyo mainit na. So, 3 years daw, para na raw tayong Venus. Or 30 years, something. Kaya kailangan mag-explore na tayo ng ibang planeta na titirahan. Like Mars. Or the Moon. Yan. Kailangan colonize na natin yan. Otherwise, wala na. Maubos ng tao. Yan. So, ito yung mga alarmist. Another example of an atheist is Richard Dawkins. Yan. And, nag-research pa ako, sino ba mga famous na tao na walang Diyos? Hindi naniwala sa Diyos. Ang isang nakita ko na magandang sabihin sa inyo, si John Lennon. Bakit si John Lennon? Imagine, di ba? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. So, yan po. Huwag nyo nakantahin. Nakakanta nyo pa eh. So, yan ay mga walang Diyos. At gusto nilang impluwensyahan yung tao na huwag na maniwala sa Diyos. So, hindi lang sila hindi naniniwala sa report natin, gusto pa nila dumami ang tao na hindi naniniwala sa report natin. Gusto nila na maka-impluwensya pa.
So, ibang klaseng kategory yung mga tao na yan. Hindi lang sila makontento na, okay, hindi ka naniwala, sige, hindi mag-isa ka dyan, bayaan mo kami. Hindi. Gumagawa yan ng mga libro. Nakikipagdebate yan. Pupunta yan sa mga TV shows, sa YouTube, gagawa yan ng mga video. Magpipreach yan. Alam niyo ba, meron na ngayong atheist church. Nagtitipon din yun. Kumakanta din. May reading din. No? Lahat ng ginagawa natin dito, may special number din. Oh, may pastor din. Recognized din as a Securities and Exchange Commission. Church din ang tawag, may tax exempt status. Pero, walang Diyos. Tao ang kanilang pinag-usapan nila tungkol sa tao. So, you see that depravity of man, how it is now advancing, more and more depravity. They invented a Christ myth theory. May mga atheists na hindi naniniwala na Jesus is a true person. Sabi nila, kinopya lang yan. At merong isang libro na ginawa ni Kersey Graves, at doon sinabi niya, merong ang buong mundo, there's such a thing as the world's 16 crucified saviors. Naniwala kayo sa isa lang, actually 16 yan. Yang crucified savior na yan. So, unfair kayo Christians kasi iisa lang yung gusto nyong ikalat. They say Christ did not exist. Therefore, if He did not exist, He did not die on the cross for your sins. And therefore, He did not rise again from the dead. Ano sabi ni Paul? 1 Corinthians 15:12. Now, if Christ be preached that He rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain. Baliwala itong ginagawa natin, mga kapatid. Baliwala itong church na to. Kung hindi totoo na si Kristo ay namatay at nabuhay na muli mula sa mga patay. Useless itong ginagawa natin. It's vain. Yea, and we are found false witnesses of God. Tayo ay mga bulaan kung hindi totoo ang resurrection of the dead. Importanteng doktrina po kasi yan. Sentro yan ng Christianity. Because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. Pinagsama ni Pablo yung dalawang konsepto. Na kung sasabihin mo na ang buhay ay dito lang sa lupa at pag namatay ka, wala na, tapos na. At wala na, hindi ka na mabubuhay muli. Ibig sabihin, si Kristo din, yung report na si Kristo din ay nabuhay mula sa mga patay, hindi rin totoo yun. Pinagsama niya yung dalawa. Link yan. Ngayon, kung totoong si Kristo ay nabuhay muli mula sa mga patay, ibig sabihin, kapag katapos mong mamatay, mabubuhay ka rin ulit mula sa mga patay. Magkasama yan. Kaya, ang tunay na Kristiyano, hindi takot na masakit mamatay, malungkot mamatay. Ayaw din natin mamatay agad. Pero, ultimately, pag namatay ka at lahat naman tayo mamamatay, hindi tayo kagaya ng iba na tumatangis na para bagang wala ng pagkabuhay na muli. Yun ang kaibahan. No?
Pag namatay ang isang Kristiyano, sabi niya, precious in the sight of the Lord are the death of His saints. Ano sabi ni Peter? Pagka daw may mga ganyang klaseng tao, no? Mga materialistic, agnostic, atheistic, no? Magkakalat pa yan ng kanilang mga maling paniniwala. At sasabihin, huwag kang maniwala dyan sa mga Baptist. Huwag ka nang umattend dyan sa Baptist Church. Sinasayang mo lang ang panahon mo dyan. Huwag ka nang magbasa ng Bible. Ang basahin mo, paano ka yayaman? Ang basahin mo, paano ka mag-i-invest? Ang basahin mo ay yung mga bagay na makakatulong how to think and grow rich. Yan. The 7 habits of successful people. Yan ang basahin mo. How to Win Friends and Influence People by Norman Vincent Peale. Mga ganyan. Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Yan. Nabasa nyo na ba yung mga yan? No? Nandyan yan sa National Bookstore. Kahit dito, meron yan sa Ajarir. No? So, mangyayari, pag pinagsama mo ngayon ang Christianity at saka materialism, and there is such a conglomeration today of that, then there will be false prophets among the people in 2 Peter 2:1. This is a prophecy ni Peter. Even as there shall be false teachers among you, among us, among the church members. Magkakaroon ng mga churches na merong mga mangangaral or mga teachers or mga members na magkakaroon ng paghaluin yung materialism, agnosticism, and Christianity. Pag naghalo yan, there will be false teachers who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. So yan po ang kalalabasan. Pag pinaghalo-halo yan, mga yan. And lastly, ito hindi na tikto, the practical. So we have materialistic, agnostic, atheistic, and yung practical. Practicalistic. Okay. Yung practicalistic, those who are in the church, there are people in the church, even Baptists, who have tasted that the report is true, who have believed the report. But later on in life, because of greed, because of adultery, because of the things of the love of things on earth, they are drawn away from the faith. Nagkakatotoo sa kanila yung Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. So kay Bart Ehrman, totoo yung 1 Corinthians 2. Pero dito sa mga practical na tao, practical na mga Baptist, practical na mga Christians, na nadadala ng kamunduhan, and said, the love of man is the root of all evil, and love of this world is enmity toward God. Yan ang mga tao na Hebrews 6:4-6 na tao. Ang sabi sa Hebrews 6:4, for this is impossible for those who were once enlightened. May mga tao na enlightened na, have tasted of the heavenly gift, made partakers of the Holy Ghost, tasted that the good word of God and the powers of the world to come, and they shall fall away. And if they shall fall away, it is impossible to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. Yan ang tinatawag natin na faithful religion, faithfully religious but practical atheist.
Mga umaattend ng church yan. Pero ang buhay nila, practically, walang Diyos. Nga, may naisip ka bang ganong klaseng tao? No? Religyoso pero walang Diyos. Isang example na lang, di ba? Yung nahuli na doon sa Vatican. Religyoso pero gay. Tapos nag-orgy. Di ba? Nahuli ng Vatican Police din. Hindi ng Protestant Police. Tapos ang nag-publish din, Vatican newspaper din. It's a big scandal. And of course, Baptist may ganyan din. Hindi natin sinasabing walang ganyan. Sa lahat ng relihiyon may ganyan. Na nadadala ng kamunduhan. Religious but lost. Practical atheist. Isa pang term na ginagamit dyan is nominal Christians. Uma-attend yan for numbers. For the sake of attendance. Pero walang religious life. Walang private religious life. May public life na religious. Pag tinignan mo, wow! May dalang Bible. Wow! Ayos. Tapos, talagang, praise the Lord! Ganyan. Pag tinignan mo yan, di mo mahalata. Pagdating sa bahay, puro mura yan. Puro walang kang makikitang semblance. So, paano malalaman? Tanungin mo yung anak. Tanungin mo yung asawa. Tanungin mo yung kapitbahay. Doon mo malalaman. Iba pala. Tanungin mo yung inner circle niya. Doon mo malalaman. See? So, these are, in Galatians 2:4, sabi, there is such a thing as false brethren. Galatians 2:4. Alam din ni Paul yan eh. At yung panahon ng Biblia, na sinusulat pa lang ang Biblia, may mga ganyan ng Kristiyano. Hindi yan ngayon, hindi yan bago. False brethren. And, pagka yung false brethren na yan, binigyan mo ng teaching position, magiging yang Acts 20:30, false apostles, false teachers, false pastors. Acts chapter 20 verse 30. So, ang umpisa niya, false brethren. Makakapasok yan sa church. Iba ang motibo niyan, pero hindi mahalata yan. Tayo naman, do not judge tayo eh. Di ba? Hindi tayo tumitingin dito na, sino kaya false brethren dito? Wala tayong ganong klaseng programa sa church na nangahanting ng false brethren. Di ba? Ang iniisip natin dito, lahat tayo tunay. Lahat tayo tunay na sumasamba sa tunay na Diyos. Sincere ang puso natin. Only God knows our hearts. So we don't go around judging people. False brethren yan. Tingnan mo pagmumukha ko, mukhang false brethren. Sa ilong pa lang niya, false brethren na eh. Walang ganon. Diba? So, pero alam ng Panginoon ang puso natin. At pagka yan, naging teacher na dyan, makikita mo na, by their fruits you shall know them. Pag nagturo na yan. Pag nakausap mo na yan ng palagi, bakit iba? Bakit iba? Ba't hindi biblical yung mga pinagsasasabi nito? Mahalata mo na, naku, ito na yata yung Galatians 2:4. Ito yata yun. Sana yun naman magkamali ako. So, ganon. Pag-pray mo siya. Pag meron ka na-encounter na ganon. So, there are many who believe, but there are more who do not believe. Much, much more. Today, we have an abundance of fake news. Diba? Fake news. Uso yan ngayon.
Fake news. Kaya, lalong nagiging skeptic ang mga tao. No? Totoo ba yan? No? Iko-confirm ko muna yan. Totoo ba yan? So, pag nagwi-witness ka, ganun din. Totoo ba yan? Kasi, ang daming fake news. Yung supermarket price, sabi, 20 real lang yan. Pagdating mo rin sa counter, 30 real. Pag hindi mo napansin, yari ka. Lumabas ka na, pagdating mo, tinignan mo yung resibo. Bakit 30? Nakalagay doon sa 20 lang. Ang bira, nadali na naman ako. Nag-announce 70% discount. Yung pala hindi naman totoo yung discount. Fake news. No? Fake products. May fake rice. May fake vegetables. Ang daming fake ngayon. No? Pati mga headlines sa dyaryo, fake. No? May cancer daw si Duterte. Patay na raw si Imelda Marcos. Oh? Patay na raw si Andrew E. Patay na raw si Alvin Patrimonio. Buhay na buhay naman. See? So yung buhay pinapatay sa fake news. Kaya i-confirm mo Confirm mo. Kaya madami ngayon na skeptic. Yan yung yan yung who has believed our report. Skeptic. Hindi basta-basta naniniwala. Meron naman mga believable reports, no? Na pag nag-claim na ito ang presyo niyan, ito ang niyan, okay. Believable. At ang isang example ng believable na report yung binibili mo sa supermarket na may expiration. Believable 'yon. Bakit? Kasi hindi mo bibilin 'yon kung di ka naniniwala na hindi pa expired 'yon. At di mo kakainin 'yon. 'Di ba? So, believable. But ito yung problema natin. There are very few who believes our report, what is written in the Bible. And soul winners are sometimes discouraged because people don't believe them. People turn them away or turn away pagka pinag-uusapan na ay tungkol sa report na binibigay sa atin ng Panginoon na sabi ipagkalat mo. Bakit? Because yung halimbawa, sinabi doon sa isang magazine ng Jerir, pumunta ka sa Jerir ngayon dahil may discount ang iPhone or doon sa sook.com. iPhone 6, 1,200 na lang. Pwede mong orderin, dadating sa'yo, babayad ka 1,200, makukuha mo yung iPhone 6. Magkano dati? 3,000. Ngayon, 1,200 na lang. Bira, natalo ko ng 1,800. Pagkatapos ng 2 taon, talo ko 1,800. No? So, kitang-kita mo, nagagamit mo, dadating sa'yo, mako-confirm mo. Pero, paano ang Christianity? May nakakakita ba ng Holy Spirit sa puso mo? Sabi, the Spirit indwells the believer. Ang tunay daw na Kristiyano, may banal na Espiritu Santo na nakatira sa puso niya. Hindi makikita yan. No? Walang Holy Spirit detector na pag dumanga, walang ganun. Diba? And it is not easy to show your salvation or the fruits of your salvation. It is not easy to show a life change. Kaya pag sinabi mong nagbago na ako, asaan ang proof? Binago na ako ni Kristo. Meron akong buhay na walang hanggan. Ako ay ligtas. Mahirap patunayan. Pero, iyon ang ating report. Yun ang ating mensahe. Ang isa pang problema, minsan, no?
merong mga artista, no? Or mga kilalang tao, no? Na sinabi, naging Kristiyano na yan. No? Si Alice Cooper naging Kristiyano. Si Justin Bieber naging Kristiyano. No? So, buong 700 Club, lahat, nagtatatalon sa tuwa. Wow, Kristiyano na sila. Anong klaseng Kristiyano? Yun ang tanong dun. Ano, naging Jehovah Witness ba? Christian din yun. Mormon? Or naging Catholic? No? So, that is the problem na kailangan tanong din pa rin natin. What kind of Christian? Is he a born-again Christian? Who now believes that Christ died for him? And he is already forgiven and going to heaven? Then, there is an rejoicing in the angels of heaven over one soul that repents. So this is the report that we must proclaim. Isaiah 53 report. Ano sabi ba sa Isaiah 53? In Isaiah 53 verse 2, punta na tayo sa Isaiah 53. Sabi ron, He shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty, that we should desire him. So, this is the report. Pag dumating ang Messiah sa lupa, mahirap paniwalaan ng mga Jews. Kasi sa kanila una to pinadala. Na pagdating daw ng Messiah, He will grow up. Sipin mo, mag-uumpisa sa maliit, lalaki. He will not come as a glorious King of Kings and Lord of Lords with 10,000 of His angels going down. Hindi yun ang first advent ng Panginoon. Ang unang pagdating ng Messiah is, He will grow up as a tender plant. He will be born of a virgin and then grow up to a man, to become a man. And then, ito pa yung isa pang mahirap paniwalaan. Na pag nakita natin siya, He has no form or comeliness. Wala siyang, hindi siya pogi. Na gusto mong maging artista. Sasabihin mo, artista yan. O pinakamatangkad, kagaya ni Saul, ni King Saul. Pinakamatangkad, pinakamagandang lalaki. Sabi, He has no form nor comeliness. And when we shall see Him, there is no beauty. Pag nakita mo siya sa cross, na puro latay, puro dugo, lasog-lasog yung katawan, sa dami ng latigong inabot, there's no beauty that we should desire Him. Sasabihin mo, yan ba Savior? Yan ba Messiah? Hindi siguro. Ba't nagkaganyan? Ba't hindi pinroteksyonan ng Diyos? Kung yan ay anak ng Diyos. Di ba sabi nung isang thief? O nung dalawa? If thou be the Son of God, come down from the cross and save us. Nagda-doubt na kami sa iyo. Sinasabi mo, ikaw ang King of the Jews, ikaw ang Messiah. Kung totoo yung sinasabi mo, baba ka na dyan. Kaya mo dapat yan. Tapos kami rin, sama mo. So, unbelievable. See? Kung ikaw, ngayon, looking back at the report, dahil tayo, binabasa na natin yung buong Bible, madaling paniwalaan. Pero kung ikaw nandun sa paanan ng krus, hindi ka rin maniniwala. Kaduda-duda rin. No? Unless you have the Holy Spirit. No? Punta ka sa verse 3. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. You see, lahat ng tao despise Him.
So, this is the Messiah. This is the Son of God. When He comes to earth, He will be despised and rejected of men. In verse 4, ito yung pinakamatindi na mahirap paniwalaan. At hanggang ngayon, kahit ng mga kapwa natin nagsasabi ng mga Kristiyano, ay hindi pinaniniwalaan. Surely He had borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted, but He was wounded for our transgression. You know, what is the message here? That the Son of God is our substitute for our own sins. Yan ang pinakamatinding mensahe ng krus na hindi mapaniwalaan ng kahit na nagsasabing Kristiyano na sila. Malabo sa kanila yan. Ang hirap, hindi magets yan. At siguro meron dito isa sa mga nandito ngayon, hindi nyo pa rin makuha. Ano ba ibig sabihin nun? Inako niya yung kasalanan mo. Inako niya yung kasalanan ko. Siya ay banal, wala siyang kasalanan. Parang ganito, nakabitin siya ron, pinaparusahan siya para sa iyo. Lahat ng kasalanan mo, lahat ng listahan ng kasalanan mo, inilagay doon. At siya'y dumudugo para doon sa mga nasa listahan na yun. Pagkatapos, lahat ng kabanalan niya, ipinasa sa iyo. Kaya, ikaw na ngayon yung banal sa mata ng Diyos, at siya na ngayon ang hinahataw ng Diyos. Pero wala naman siyang kasalanan para sa iyo. Yun yung mensahe nitong verse 4 and 5. Tanggap ba natin yun? Naintindihan na ba natin yun? He was wounded for your transgressions. Dahil sa iyong mga sala, siya ay sinugatan. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes, we are healed. Yan po ang sentrong mensahe na ayaw at hindi makuha ng tao. Kaya, it is only by the grace of God maintindihan natin yan. Kung naintindihan mo ngayon yan, purihin mo ang Panginoon Diyos sapagkat binigyan kanya ng pagkakaintindi para maniwala ka doon sa report na importante sapagkat pag naniwala ka diyan sa Kristo na yan, meron kang buhay na walang hanggan. Pero kung wala kang pananampalataya diyan sa Kristo na yan na napako sa krus para sa iyong kasalanan, ikaw ay mananatili sa iyong kasalanan. At pag ikaw ay namatay, papunta ka sa kapahamakan. Yan po ang mensahe na sana naintindihan natin. Sana meron na tayong buhay na walang hanggan dahil dyan. At sana ikalat mo na rin. I-report mo na rin sa iba. Kahit di sila maniwala, ituloy mo lang yung report mo. Alam niyo, ang isa sa mga magandang ebidensya na ang isang tao ay talagang sold out na Kristiyano at sold out na ang Holy Spirit ay nasa kanya na. At sold out na talagang naniniwala na siya kay Kristo 100%. Binigyan na siya ng grace na yon. Inako na ni Kristo yung kanyang mga kasalanan at yung katwiran at kabanalan ni Kristo na sa kanya na. How can you know positively? One evidence, sure evidence, is that you want to spread the report. Yan ay isang matinding patunay na talagang naniwala ka na nga talaga. Kasi ikaw na mismo kinakalat mo na rin eh.
Di ba? Hindi mo pagsasabihan isang bagay na hindi mo pa pinaniniwalaan eh. Halimbawa, naniniwala ka ba na ikaw ay magkakaroon ng magandang future, magandang kinabukasan dahil sa iyong trabaho? Kung yan ay paniniwala mo na, sasabihin mo na yan doon sa kamag-anak mo. Diba? O yung pinakamaganda siguro ng halimbawa is sinagot ka na nung nililigawan mo. Tapos may schedule na kayo, ikakasal na kayo. Ano ang evidence na naniniwala ka na ikakasal kayo? Nagkakalat ka na ng invitation. Diba? So, ibig sabihin, confirm. Tuloy. Naniwala ka na talaga. Pero kung hindi ka pa naniniwala, totoo na ba? May invitation ka na, hindi ka pa rin naniniwala. No? Hindi mo pa kinakalat. No? At delikado yun, baka hindi matuloy. Baka umuwi ka ng sawi. So, that is the evidence. That is how you know. So, test yourself. Test natin sarili natin. Kaya mo na bang pagsabi? Nag-iimbita ka na ba? Nagsasalita ka na ba tungkol sa eternal life galing kay Kristo Jesus? At nasasabi mo na, dahil naintindihan mo na, experience mo na, nasasabi mo na ipapasa mo na sa iba. At gustong-gusto mong ipasa. That is the evidence. Tumayo po tayo. Sa pagtatapos ng ating message, tayo po ay magkaroon ng